Anak ka lang ng katulong. Sigaw ng sekretarya habang hinahawi ang bata mula sa gate ng mansyon. Wala kang karapatang makalapit sa amo ko. Mangungutang ka pa raw? Huwag mong idamay ang pangalan niya sa kahirapan ninyo. Tumulo ang luha ng bata, ngunit nanatiling matatag ang boses. Hindi ko po alam ang karapatan ko pero ang alam ko lang kailangan po ng gamot ng nanay ko. Lumingon ang lahat ng bumukas ang malaking pinto. Lumabas ang bilyonaryo. Malamig ang tinig at mabigat ang tinig. Sinong batang yan? At bakit hawak niya ang kwentas na ako lang ang nagbigay? Mainit ang sikat ng araw sa hapon na iyon. Tila sinusubok ang pasensya ng lahat ng nasa kalsada. Habang ang mga tao na may nagmamadaling makauwi. May isang batang dahan-dahang naglalakad patungo sa isang lugar na tila ay hindi para sa kanya. Si Eli, 10 taong gulang, payat at nangingitim ang balat sa kakalakad. Huminto sa tapat ng isang mansyon na napapaligiran ng matataas sa pader at malaking gate na bakal. Sa kanyang maliit na kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang gusot na sobre at sa dibdib niya ay bumibilis ang pintig ng puso. Huminga siya ng malalim at bumulong sa sarili. Kaya ko to, para kay nanay. Kahit pagtawanan nila ako, kahit itaboy ako, hindi ako susuko. Kanina pa siya nag-aalinlangan kung itutuloy ba ang paglapit. Ilang beses siyang tinignan ng malaking gate. May guard na nakatayo, seryosong mukha, nakatalukbong ang sobrero. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Naalala niya ang tanong ng doktor kaninang umaga. May pambili ba kayo ng gamot? At ang mukha ng kanyang nanay na maputla, may ubo, halos wala ng lakas. Pinisil niya ang sobre. Doon ay nakalagay ang reseta. Sa loob-loob niya, ito lang ang paraan. Kung mangungutang ako, kahit bata pa ako, babayaran ko paglaki ko. Naglakad siya ng marahan papalapit sa gate. Ang tsinelas niyang halos mapigtas na ay lumilika ng tunog sa simento. Napansin siya agad ng gwardya. Hoy, bata! Singhal ng guard. Nakakunot ang noo. Saan ka pupunta? Bawal dito. Napahinto si Eli. Nilunok ang kaba at pilit ngumiti. Kuya, pwede po ba makausap ang amo ninyo? Nagtaas ng kilay ang guard. Ha? Anong kailangan mo sa boss namin? Nag-ipon ng lakas ng loob si Eli at iniabot ang sobre. Kailangan ko po kasi ng tulong. May reseta po yan, may sakit po si nanay. Kailangan niya ng gamot. Nagulat ang guard at natahimik sandali. At anong gusto mong mangyari? Matapang pero nanginginig ang boses ni Eli. Mangungutang po ko. Babayaran ko na lang po paglaki ko. Nang marinig iyon, natigilan ng guard. Hindi niya alam kung tatawa ba siya o maaawa. Nakatingin siya sa payat na bata. Pawisan, sunog sa araw, pero matibay ang paninindigan. Lumapit ang isa pang guard na nakakarinig. Anong sabi mo, mangungutang? Tumango si Eli. Opo, hindi po ako hihingi ng libre, pangako po, babayaran ko. Nagkatinginan ng dalawang guard. Para bang hindi sila makapaniwala sa narinig. Hindi karaniwan na may batang ganitong katapang magsalita. At higit sa lahat, sa mismong mansyon pa ng isang bilyonaryo. Nararamdaman ni Eli ang bigat ng mga mata ng mga guard na nakatingin sa kanya. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip ay humakbang siya ng mas malapit sa gate at marahang inilapat ang dalawang kamay doon para marinig siya ng malinaw. Hindi ko po kaya na wala kaming gawin. Kung wala po akong gagawin, mawawala si nanay. Alam ko po maliit lang ako at wala akong pera. Pero may pangako ko. Balang araw, babayaran ko po lahat ng utang ko. Sa oras na iyon, may dalawang hardinero na dumaan dalang mga halaman mula sa loob. Napatigil sila nang marinig ang boses ni Eli. Hindi sila nakatawa. Hindi rin nangutya. Bagos ay tumangulang ang isa at mahinang bumulong. Ang tapang ng batang to. Naroon din ang isang kasambahay na naglalabas ng basura. Napatigil siya at pinanood ang eksena.
Kita niya sa mata ng bata ang desperasyon at katapatan. Ngunit wala pa ring sumasagot sa kanyang kahilingan. Tanging katahimikan at malamig na tingin mula sa mga guard ang nakapaligid sa kanya. Nang maramdaman ni Eli na wala nang sasagot, bahagya siyang ibinaba ang ulo. Naramdaman niya ang pamumuo ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit agad niyang pinunasan iyon gamit ang braso. Hindi ako iiyak. Hindi ako dapat sumuko. Muli siyang nagsalita. Mas matatag pa. Kuya, kahit hindi niyo na po ako papasukin, dito lang po ako sa harap ng gate. Maghihintay po ako hanggang may makinig sa akin. Isang musmos na naglakas loob humarap sa mundo. Dala lamang ang pangarap na mailigtas ang kanyang ina. Tahimik pa rin nakatayo si Eli sa harap ng gate. Hawak-hawak niya ang sobre at sa dibdib ay naglalaban ng kaba at tapang. Ngunit hindi pa man siya nakakahinga ng maluwag, nagsimula ng panlalait ng mga taong nasa paligid. Lumapit ang dalawang kasambahay. Parehong may dala pang basket ng prutas at hindi nila napigilan ang tawanan. Diyos ko, bata, narinig mo ba ang sarili mo? Mangungutang ka raw sa amo namin? Hagikik ng isa. Akala mo naman bangko si sir? Sabat ng isa pa. Sabay tawa ng malakas. Nanginginig ang kamay ni Eli pero hindi siya umatras. Totoo po, babayaran ko po paglaki ko. Lalong humagalpak ang isa. Babayaran daw paglaki niya? 10 taon ka pa lang, sigurado ka bang aabot ka pa ng edad para makabayad? Mula sa loob ay dumating naman si Agnes, ang sekretarya ng boss. Naka-high heels, may hawak na folder at puno ng yabang ang bawat hakbang. Nang makita ang bata, agad siyang napataas ang kilay. Ano na naman to? Sino namang palaboy ang nakapasok sa harap ng gate? Ma'am, sagot ng guard. Mangungutang daw sa boss para raw sa gamot ng nanay niya. Halos malaglag ang panga ni Agnes sa narinig. Pagkatapos ay humalakak siya. Mangungutang? Diyos ko bata, alam mo ba kung sinong hinihingan mo? Hindi siya lending up. Isa siyang bilyonaryo. Hindi siya tagapagligtas ng lahat ng mahirap dito. Hinawi niya si Eli at itinulak palayo sa gate. Anak ka lang ng katulong ano? Wala kang karapatang lumapit dito. Kung magpapakita ka pa rito, tatawag ako ng pulis. Tumulo ang luha ng mata ni Eli, ngunit nanatili siyang matatag. Hindi ko po alam ang karapatan ko. Ang alam ko lang, kailangan ng nanay ko ng gamot. Biglang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Ang lahat ay napatingin. Mabigat ang yabag ng papalapit na lalaki. Si Don Alejandro Ramirez, kilalang bilyonaryo. Malamig ang titik, seryosong mukha, at tila walang sino mang nakakasabay sa bigat ng kanyang presensya. Tahimik na agad ang lahat. Yumuko ang mga kasambahay at si Agnes ay agad na tumuwid ng tindig. Sir, agad niyang sambit. Pasensya na po. Isa lang po itong batang palaboy, nangungulit na mangutang. Nililinis ko na po ang aba. Ngunit itinaas si Don Alejandro ang kamay. Hudyat na tumahimik siya. Tinitigan niya si Eli mula ulo hanggang paa. Bata, malamig ang tinig. Totoo ba ang sinabi niya? Mangungutang ka sa akin? Dahan-dahan naman tumango si Eli. Pilit na tuwid ang tindig. Opo sir, hindi po ako hihingi ng libre. Mangungutang lang po. Babayaran ko din paglaki ko. Tahimik ang paligid. Kahit ang mga ibon sa hardin ay tila napatigil. Babayaran mo paglaki mo. Ulit-ulit ni Don Alejandro, bahagyang nakataas ang kilay. Ano bang maipapakita mong kasiguraduhan na makakabayad ka? Napakagat labi si Eli. Mag-aaral po ako sir, magiging masipag. Magtatrabaho po ako kahit saan. Hindi po ako susuko. Pangako po, ibabalik ko ang utang. Bahagyang natawa ng malamig si Don Alejandro. Para sa kanya, tila isang biro ang narinig. Bata na nangungutang? 10 taon pa lang at wala pa ang kinabukasan. Alam mo ba bata? Aniya. Araw-araw libo-libong lumalapit sa akin para humingi ng pera. Mga matatanda, mga nakapag-aral.
At lahat sila'y nagsasabing babayaran nila ako. Pero karamihan, naglalaho na lang. At ikaw, isang batang maruruming paa at butas ng tsinelas. Bakit naman kita pagkakatiwalaan? Nanginig ang tuhod ni Eli, pero pinilit niyang hindi umiyak. Hindi po ako katulad nila. Hindi po ako tatakbo. Gusto ko lang pong mabuhay si nanay. Nagtagal ang titig ng bilyonaryo sa bata. May kung anong kumurot sa kanyang damdamin. Hindi niya maipaliwanag. Sa simpleng anyo ng musmos na ito, may nakitang hindi niya nakikita sa iba. Tapang, katapatan at desperasyon. Pero mabilis niyang itinago ang emosyon. Umiling siya tumalikod. Hindi ako nagpapautang. Isa ka lang palaboy na umaarte para makakuha ng awa. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Napatigil pa si Eli, parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang puso. Ngunit bago pa siya tuluyang mawala ng pag-asa, lumapit ulit siya sa gate at sumigaw. Sir, kahit hindi niyo po ako paniwalaan, babayaran ko pa rin po kayo paglaki ko. Huwag niyo lang pong pabayaan si nanay. Tumigil sa paglakad si Don Alejandro. Hindi niya nilingon ang bata, ngunit narinig niya ang boses nitong puno ng katapatan. Para bang muling bumalik sa kanyang alaala ang isang gabing pilit niyang kinalimutan. Sandali siyang natigilan at ang kanyang mga kamay ay napakuyom. Hindi niya alam kung bakit tila may kirot sa dibdib niya habang nakikita ang mukha ng bata. Tahimik siyang lumingon. Isang malamig na titig ang ibinigay niya kay Eli. Walang salita, walang ekspresyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay may itinatagong tanong. Ang mga kasambahay naman ay nagtataka. Si Vanessa ay naguguluhan kung bakit hindi agad pinaalis ng boss ang bata. At si Eli nakatitig lang. Hindi sigurado kung galit ba o awa nakikita niya sa mga mata ng bilyonaryo. At sa huling sandali ng araw na yon, isang tanong ang bumalot kay Don Alejandro. Bakit ganito ang nararamdaman ko para sa batang to? Tahimik na nakaupo si Don Alejandro sa kanyang opisina sa ikalawang palapag ng mansyon. Ang mga kortina ay nakabukas. Pinapapasok ang liwanag ng hapon. Ngunit sa kanyang mga matay, parang madilim pa rin ang paligid. Sa mesa ay nakahinto ang kanyang pluma. Isang kontrata ang dapat sana'y pipirmahan niya, ngunit hindi makakilos ang kanyang kamay. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mukha ng batang nakita niya sa gate. Ang batang nagsabing, babayaran ko na lang po paglaki ko. Umiling siya, pilit na inaaliw ang sarili. Bata lang yan. Maraming lumalapit sa akin araw-araw. Wala namang kakaiba. Ngunit habang nakatitig siya sa bintana, tila ba may aninong sumisingit sa kanyang alaala. Ang hugis ng mga mata, ang tikas ng paninindigan sa murang edad, may kung anong pamilyar. Napakuyom ang kanyang palad. Imposible. Sa kanyang alaala, bumalik siya 10 taon na ang nakakaraan. Ang mansyon ay puno ng ingay noon. May malaking handaan, mga bisita mula sa iba't ibang negosyo, at siya na may lasing sa tagumpay. Sa gitna ng kasiyahan, nakilala niya ang isang kasambahay na matagal nang nagsisilbi, si Rosa. Tahimik ito, masipag at halos hindi napapansin ng mga bisita. Ngunit sa gabing iyon, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga landas sa isang sulok ng kusina. Ayos ka lang ba, Rosa? Tanong niya noon, lasing at medyo wala sa sarili. Opo, sir. Pasensya na po, nadamay kayo sa abala. Mag-aasikaso na po ako. Sagot nito, halatang nahihiya. Hindi niya malimutan ang titig sa mga mata nito. May halong kaba at lungkot. Ngunit may init ding nagdulot sa kanya ng biglang pagkalito. Kinabukasan, pagkagising niya ay wala na si Rosa. Bigla itong naglaho. Iniwan ang trabaho at walang paalam na umalis. Sir, bigla na lang po nawala si Rosa. Sabi ng mayordoma noon. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Hindi niya napinansin. Marami siyang inatupag na negosyo. Mga kasunduang kailangang tapusin. At inisip niyang iyon ang isang simpleng desisyon ng isang katulong na ayaw na magtrabaho. Pero ngayon, nakita niya ang batang iyon. Muling sumagi sa isip niya ang tanong.
Bakit siya biglang nawala pagkatapos ng gabing yun? Tumayo si Don Alejandro at lumapit sa cabinet kung saan nakatago ang ilang lumang gamit ng mga dati niyang kasambahay. Binuksan niya ang isang kahon na matagal niya nang hindi ginagalaw. Naroon ang ilang uniforme, mga lumang listahan ng empleyado at mga sulat ng pasasalamat sa mga umalis na. Napansin niya ang pangalan, Rosa Ramirez. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib habang binabasa ang prima. Pareho sila ng apelido ng batang nagpakilalang Eli Ramirez. Kinabukasan, pinatawag niya ang kanyang matagal ng katiwala. Si Manang Loring. Manang, naalala mo pa ba si Rosa? Yung kasambahay na biglang umalis 10 taon na ang nakakaraan? Sandaling natahimik si Manang Loring bago tumango. Opo sir, mabait na babae yon. Tahimik pero isang araw bigla na lang umalis. Wala man lang paalam, wala ring iniwang sulat. May narinig ba kayo ang dahilan? May nagsabi ba kung bakit? Tanong ni Don Alejandro. Pilit na kalmado ang boses. Umiling si Manang. Wala po sir eh. Pero kung tatanungin niyo ako, may lungkot sa mga mata niya nung huling gabi na nung nakita ko siya. Napatitig si Don Alejandro sa mesa. Ang kanyang isip ay hindi mapakali. Kung siya nga ang ina ng batang iyon, ibig sabihin ba, hindi niya tinuloy ang iniisip, natatakot sa posibilidad. Habang nag-iisa siya sa opisina, bumalik ang isang eksena. Ang huling gabing kasama niya si Rosa sa kusina. Ang init ng alak, ang biglang paglapit. Ang hindi niya inaasahan. Nag-iinit ang kanyang noo sa bigat ng alaala. Hindi niya sinasadya, ngunit alam niyang may nangyaring hindi na dapat nangyari. At matapos ang gabing iyon, naglaho si Rosa. Hindi. Bulong niya sa sarili. Hindi pwedeng ganun kadali ang lahat. Marami namang Ramirez sa bansa. Hindi ibig sabihin na parehong apelido. Siya na agad ang anak. Ngunit hindi rin niya maalis ang tanong. Bakit ganun na lang pakiramdam niya habang nakatitig sa bata? Sa gabing yon, bago siya matulog ay tumingin siya sa salamin. Ang mga mata ni Eli ay bumabalik sa kanyang alaala. Tila nakikita niya ang sarili noong bata pa. Kung totoo man, mahina niyang bulong. Hindi ko alam kung handa akong malaman ang lahat. At sa dilim ng kanyang silid, nagsimulang bumalik ang lahat ng alaala. Isang nakaraan na pilit niyang nilimot. Ngunit ngayon bumabalik, dala ng isang musmos na naglakas loob na kumatok sa kanyang pintuan. Mainit pa ang pakiramdam ni Eli nang umuwi siya mula sa mansyon. Hindi niya alam kung natupad ba ang kanyang layunin o mas lalo lang siyang napahamak. Ang mga mata ng bilyonaryong amo ay tila hindi mawala sa kanyang alaala. Malamig, ngunit may kung anong tanong na nakatago. Pagpasok niya sa kanilang maliit na bahay na pawid, agad siyang sinalubong ng amoy ng nilagang dahon ng kamote. Nakahiga sa papag ang kanyang nanay Rosa. Payat, maputla at nanginginig ang balikat dahil sa ubo. Pagkakita pa lang kay Eli na pawisan at hingal na hingal, biglang nanlaki ang mata ni Rosa. Eli, saan ka galing? Bakit ganyan ang itsura mo? Umupo siya sa tabi ng papag. Inilapag ang sobre at pinilit na ngumiti. Nay, pumunta po ako sa mansyon. Sa dati niyong amo, sinubukan ko pong. Hindi niya na natapos at biglang umangat ang boses ni Rosa. Puno ng galit at takot. Ano? Bakit ka naman pumunta doon? Umubo siya ng malakas. Hawak ang dibdib. Bago pa muling nagsalita. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Eli. Hindi mo alam kung anong gulong pwede nitong idulot. Nagulat si Eli. Hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon. Nay, gusto ko lang naman po kayong matulungan. Wala na po tayong pera. Wala po tayong malalapitan. Hinawakan ni Rosa ang kamay ng anak. Nanginginig. Anak, hindi mo naiintindihan. May mga bagay na mas mabigat pa kaysa sa gutom o sakit. Kapag nalaman nilang lumapit ka roon, baka lalo tayong mapahamak. Pero Nay, mariing tugon ni Eli. Hindi ko na po kayo makita kayo nahihirapan. Kahit pa insultuhin nila ako, kahit tawanan, ayos lang, basta makuha ko lang ang gamot na para sa inyo. Napaluha si Rosa.
Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa tapang ng anak o magagalit dahil sa panganib. Habang yakap ang anak, bumalik sa isip ni Rosa ang nakaraan. Ang mansyon na iniwan niya 10 taon na ang nakakaraan. Ang gabing nagbago ng lahat. Ang gabi pagkatapos noon ay nagpasya na siyang lumayo. Hindi ko pwedeng hayaan na malaman ng kahit sino. Lalo na siya. Bulong niya sa sarili. Kaya nang marinig niyang mismo sa anak niya ay nagpunta roon, natakot siya. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa posibleng insulto, kundi dahil baka lumabas ang katotohanan na matagal niya nang itinago. Bakit mo ginawa yun, Eli? Nanginginig na tanong ni Rosa. Dahil kayo ang nanay ko. Hindi ko na po matiis na wala akong ginagawa. Habang nahihirapan ho kayo. Nakatitig si Eli. Mariin at puno ng luha ang mga mata. Kung kailangan ko pong magtrabaho, gagawin ko. Kung kailangan ko pong maglakad araw-araw para mangutang, gagawin ko. Basta wag lang po kayo mawala sa akin. Tumulo ang luha ni Rosa. Ngunit imbes na lambingin ng anak, mas lalo siyang naging matigas. Hindi mo na uulitin yun, Eli, naiintindihan mo? Huwag na huwag kang lalapit sa mansyon na yun, naiintindihan mo ba? Pero Nay, wala nang pero-pero. Sigaw ni Rosa, sabay yuko at pagtakip ng mukha. Ang kanyang katawan ay nangangatog, hindi lang dahil sa sakit kundi dahil sa takot. Tahimik na napayuko si Eli. Hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag na para sa kanya, walang mas mahalaga kaysa kaligtasan ng ina. Kahit ilang beses siyang pagalitan, kahit itaboy, hindi mawawala ang hangarin niyang makita itong gumaling. Nay, mahina niyang sabi, kung ayaw niyo po akong lumapit, paano po tayo? Paano po kayo? Hindi nakasagot si Rosa. Tanging luha ang dahan-dahang bumagsak sa kanyang pisngi. Sa huli, niyakap ni Rosa ang anak ng mahigpit. Pasensya ka na, anak. Hindi ko lang kayang mawala ka sa akin. Ikaw lang ang buhay ko. Kaya pakiusap, huwag mo namang gawing ulit ito. Huwag mo nang ipagsasapalaran ng sarili mo. Sa loob ng yakap na iyon, naramdaman ni Eli ang bigat ng sekreto ng kanyang ina. May takot na hindi niya maipaliwanag. At sa murang isipan niya, nagsimulang mabuo ang tanong. Ano nga bang tinago ni nanay sa mansyon na yun? Habang nakahiga si Rosa ay muling inubo ng malakas. Hinagod ni Eli ang likod nito. Nangingilid ang luha. Sa labas ang kanilang maliit na bahay, naririnig ang mga aso at ingay ng kapitbahay. Ngunit sa loob ay tila isang mundo ng pangamba at pag-ibig lang ang umiikot. At sa kanyang dibdib, nagpasya si Eli. Kung ayaw ni nanay, hindi mo na ako babalik. Pero hindi ko titigilan hanggang makahanap ng paraan para maligtas siya. Mahina ang liwanag ng lampara sa maliit na bahay ni na Eli at Rosa. Sa bawat pag-ubo ng ina, tila kumakalabog ang dingding ng kanilang barong-barong. Pinipigilan man ni Rosa, hindi niya maitago na lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Malakas ang pag-ubo ni Rosa, kasabay ng dugo na dumaloy sa kanyang panyo. Nataranta si Eli. Agad na kinuha ang baso ng tubig at inalalayan ng kanyang ina. Nay, ayan na naman po kayo. Kailangan na talaga natin makabili ng gamot. Umiling si Rosa. Pilit nang umiti kahit nangingitim na ang gilid ng kanyang labi. Wala na tayong pera, anak. Hayaan mo na lang kung para sa akin na ito. Hindi, Nay. Umiiyak na sigaw ni Eli. Hindi ako papayag. Hindi ko kaya mawala kayo. Buong gabi siyang nag-isip. Nakatingin sa kisame ng kanilang bahay. Naririnig ang pag-ubo ng ina sa tabi. Sa murang edad, alam niyang wala na silang ibang malalapitan. Sa isip niya, muling bumalik ang mansyon. Ang malamig na titig ng Don, ang insulto ng mga kasambahay at ang takot ng kanyang nanay. Ngunit higit sa lahat naalala niya ang isang bagay. Ang pangako niya sa sarili na gagawin ang lahat para mailigtas ang ina. Kinabukasan, bitbit ang lumang bag at suot ang kwentas na pamana ng kanyang ina. Nagpasya si Eli na muling lumapit sa mansyon. Pagdating niya sa gate, agad siyang nakilala ng mga guard. Bumalik ka na naman? Tanong ng isa. Tila hindi makapaniwala. Opo, matatag na sagot ni Eli.
Kailangan ko po talaga makausap ang amo ninyo. Napakamot ng ulo ang guard. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo kahapon? Ngunit bago pa matapos, bumukas ang malaking pinto. Lumabas si Don Alejandro kasama ang bagong sekretarya, si Clarissa. May hawak na listahan ng mga tawag. Sir, baka istorbo na naman to. Bulong ni Clarissa. Ngunit itinaas ni Don Alejandro ang kamay. Hayaan mo. Lumapit siya sa gate. Tinitigan ng bata. Bakit ka bumalik? Hindi ba't sinabi ko na, Sir, wala na pong oras. Lalo pong lumalala ang sakit ni nanay. Kahit anong insulto po. Kahit ilang beses niyo po akong itaboy, babalik at babalik po ako. Mangungutang po ulit ako sa inyo. Nanlaki yung mga mata ni Clarissa. Mangungutang ka pa rin? Diyos ko bata. Ngunit naputo lang sasabihin niya nang mapansin ni Don Alejandro ang kumikislap na bagay sa leeg ni Eli. Natigilan siya. Lumapit pa ng isang hakbang. Halos lumapat sa bakal na gate. Ang kanyang mga mata ay tila hindi makapaniwala. Ang kwintas na yan. Mahina niyang bulong. Hawak ni Eli ang pendant. Pilit na tinatago sa loob ng kanyang damit. Bigay po ni nanay. Sabi niya. Huwag ko daw pong iwawala kasi mahalaga. Nanlamig ang katawan ni Don Alejandro. Kilala niya ang kwintas na yon. Siya mismo ang nagbigay noon kay Rosa. Maraming taon na nakakaraan. Tanging isang tao lang ang dapat na may hawak niyon. Imposible. Bulong niya sa sarili. Halos mabunot ang hininga. Tahimik na sandali ang lumipas. Pagkatapos ay marahang nagsalita si Don Alejandro. Hindi na malamig ang tono kundi puno na ng bigat. Dalhin niyo ang bata sa loob. Utos niya sa mga guard. At ihanda ang kotse. Ako nang bahala. Nagulat si Clarissa. Sir? Sigurado po ba kayo? Bata lang to. Sinabi kong ako nang bahala. Madiin niyang tugon. Nagkatingin na ng mga guard at agad binuksan ang gate. Pumasok si Eli. Nanginginig pero puno ng pag-asa. Pagpasok sa loob, hindi siya makapaniwala sa nakikita. Malalaking chandelier, mamahaling carpet, at mga larawan sa dingding ng mga taong mukhang makapangyarihan. Ngunit wala siyang oras na magtaka. Ang tanging nasa isip niya lang ay ang ina na naghihintay sa bahay. Sir, mahina niyang sabi, bakit niyo po ako tinutulungan? Tahimik na nakatitig si Don Alejandro sa kwenta sa leeg ng bata. Hindi niya masagot ng diretso. Dahil may dapat akong kumpirmahin. Habang nakasakay sila sa sasakyan, nakatingin naman si Don Alejandro kay Eli. Tila sinusuri ang bawat galaw at bawat salita. Samantalang si Eli naman ay kumakapit sa sobre. Umaasang sa pagkakataong to, may ligtas niya ang kanyang ina. At sa loob ng kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na umuukil-kil kay Don Alejandro. Paanong napunta sa kanya ang kwentas na ako lang ang nagbigay? Sa maliit na silid ng kanilang barong-barong, malamlam ang ilaw ng lampara. Nakaupo si Rosa sa gilid ng papag. Hawak ang panyo na may bakas ng dugo mula sa kanyang ubo. Katabi niya ang anak na si Eli, na masigla, ngunit halatang pagod sa mga nangyayari. Hindi pa man nagsisimula ang hapunan ay kumatok ang dalawang lalaki sa kanilang pinto, mga gwardya mula sa mansyon. Magandang gabi po, may utos po si Don Alejandro, may ipinapaabot po siyang tulong. Napatigil si Rosa at nanlaki ang mata. Kasunod ng mga gwardya ay pumasok si Clarissa, ang sekretarya ng Don. May daladalang kahon ng gamot at sobre ng pera. Ma'am, magalang niyang sabi. Utos po ng amo ko, huwag na raw po kayo mag-alala sa gastusin. Sagot na raw po ng kumpanyang pagpapagamot ninyo. Agad na napatingin si Eli sa kanyang ina. Puno ng saya. Nay, narinig niyo po, tinutulungan na po tayo ni Sir. Ngunit imbes na matuwa, galit at takot ang namutawi sa mukha ni Rosa. Ayoko, mariin niyang sabi. Sabihin mo sa amo mo, hindi ko tinatanggap ang kahit anong tulong niya. Wala kaming kailangan sa kanya. Nagulat si Clarissa. Ma'am, pera't gamot po ito, libre, kahit papaano. Ayoko nga, sigaw ni Rosa.
Halos mabalot ng ubo ang huling salita. Sabihin mo sa kanya, huwag na huwag niyang idadamay ang anak ko. Napaiyak si Eli. Nay, bakit po? Hindi ba't ito na pong hinihiling natin? Gamot po para gumaling kayo? Ngunit mahigpit ang pagkakakapit ni Rosa sa kamay ng anak. Hindi mo naiintindihan, Eli. Mas mabuti pang maghirap tayo kesa mapasok sa gulo ng tulong na yan. Nang umalis sa mga gwardya at sekretarya, iniwan ang kahon ng gamot sa lamesa. Mariing tinulak iyon ni Rosa palayo. Nanay, mahinang wika ni Eli. Ano pong masama kung tatanggapin natin yon? Kung makakatulong naman po para gumaling kayo. Umiling si Rosa, halos hindi siya makatingin sa anak. Anak, may mga bagay na hindi mo pa kayang maintindihan. Ang tulong na yan may kapalit at hindi ko hahayaang ikaw ang magbayad niyon. Naguluhan naman si Eli. Kapalit? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi naman nakasagot si Rosa. Bagkos ay napayuko siya at napaluha. Takot na baka bumalik ang nakaraan. Napilit niya nang nilimot. Sa kanyang alaala, muling bumalik ang gabing huli siyang nasa mansyon. Ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Ang kahihiyan na naramdaman niya matapos ang gabing iyon. Kinabukasan, wala na siyang nagawa kundi ang umalis. At mula noon, pinangako niya sa sarili. Hindi ko hahayaang malaman ng kahit sino ang nangyari. Lalo na niya. Lalo na ng anak ko. Nay, lumapit si Eli at niyakap ang ina. Kung iniisip niyo pong mapapahamak ako, hindi po. Pangako, mag-aaral po ako ng mabuti. Hindi po ako magiging pabigat. Kung may kapalit man, ako na pong tatanggap. Basta wag lang po kayo magkasakit. Hindi, anak. Hinaplos ni Rosa ang buhok ng anak. Nangingilid ang luha. Hindi mo alam kung gaano kabigat ang katotohanan. At kung dumating man ang araw na malaman mo, baka kamuhian mo pa ako. Muli niyang tinabig ang kahon ng gamot. Di natin tatanggapin to, Eli. Maghahanap ako ng ibang paraan. Kahit maglaba ako ng damit ng kapitbahay. Kahit magbanat ako ng buto, kakayanin ko. Basta wag na wag kang lumapit muli sa mansyon. Nanlumo si Eli para bang ang lahat ng pagsisikap niya ay nauwi sa wala. Ngunit kahit masakit, hindi niya kayang suwayin ng ina. Habang nakahiga sila sa gabing iyon, pinagmasdan ni Eli ang payat na katawan ng kanyang ina. Alam niyang hindi magtatagal kung hindi ito gagaling. Sa isip niya, muling nagpaikot-ikot ang tanong. Anong tinatago ni nanay? Bakit siya natatakot sa tulong ni Don Alejandro? At bago siya nakatulog, mahigpit niyang hinawakan ng kwentas na nasa kanyang leeg. Tahimik siyang nangako. Kahit anong sabihin ni nanay, gagawa pa rin ako ng paraan. Hindi ko siya pababayaan. Sa dilim ng gabi, si Rosa ay patuloy na umiiyak ng palihim. Natatakot na baka lumabas ang lihim na matagal niya nang tinatago. At sa kabilang dako ng mansyon, si Don Alejandro naman ay nakatitig sa bintana ng kanyang opisina. Hindi maalis sa isip ang larawan ng kwintas na nasa leeg ng bata. Pareho silang tahimik na pinahihirapan ng nakaraan at hindi nila alam, mas malapit na ang pagputok ng katotohanan kesa sa inaakala nila. Maagang maaga pa lang ay nasa ospital na si Eli at ang kanyang inang si Rosa. Payat, maputla at mahina ang katawan ng ina habang nakahiga sa kama. Nakasalpak ang swero sa kamay. Hindi na rin niya kayang maglakad ng matagal kaya't si Eli ang laging abala sa pag-aasikaso. Habang naglilinis ng kama gamit ang bimpo na nahanap niya, pumasok sa kwarto si Don Alejandro kasama ang dalawang nurse. Tahimik siyang nakatayo sa may pintuan. Pinagmamasdan ng bata. Si Eli sa murang edad marunong mag-asikaso ng pasyente, marunong tumawag ng nurse kung kinakailangan, at marunong magpahid ng pawis ng ina gamit ang malinis na bimpo. Sir, bulong ng nurse, ito na po yung pasyente. Sinagot na ng kumpanya ang mga pangunahing gastusin. Tumango lamang si Don Alejandro, ngunit hindi maalis ang tingin sa batang abala sa kanyang ginagawa. Sa kanyang isip, 10 taong gulang pa lang siya.
Pero may tapang at malasakit na bihira ako makita kahit sa matatanda. Nang mapansin ni Eli ang presensya ng bilyonaryo, agad siyang tumayo. Kinabahan siya pero agad na yumuko bilang paggalang. Sir, maraming salamat po sa pagdala sa amin dito. Pasensya na po sa istorbo. Nagulat naman si Don Alejandro. Sanay siyang puro reklamo. Puro pagmamakaawa ang naririnig mula sa mga taong tinutulungan niya. Ngunit itong batang ito marunong magpasalamat at hindi humihingi ng sobra. Bata, malamig ngunit may halong lambing ang kanyang boses. Huwag mong isipin na istorbo ka. Ginagawa mo lang dapat na ginagawa ng isang anak. Lumipas ang mga araw, tuwing may oras si Don Alejandro, dumadalaw siya sa ospital. Sa unay, dahilan niya ay para lang makita kung maayos ang lagay ng pasyente. Ngunit habang tumatagal, napansin ng lahat na mas matagal siyang nananatili sa kwarto. Nauupo siya sa silya sa tabi ng kama habang nakikinig kay Eli na nagkukwento. Tungkol sa paaralan, sa mga pangarap niya na maging guro, at sa simpleng kaligayahan niya sa paglalaro ng holel at goma. Isang gabi, inabutan niyang inaayos ni Eli ang kanyang kwaderno habang nakabantay sa ina. Anong ginagawa mo? Tanong ni Don Alejandro. Nag-aaral po kahit po dito sa ospital. Hindi ko po pwedeng pabayaan ang pag-aaral ko. Sagot ng bata. Bahagyang napangiti ang Don. Matapang at matalino. Parang ako noong bata pa. Isang araw, may dumating na 3 batang kalaro ni Eli mula sa kapitbahayan. Nang makita siyang nasa ospital, pinagtawanan siya. Uy, si Eli! Doon na nakatira sa ospital. Kantsaw ng isa. Baka magustuhan ka ng mga doktor dyan at gawin ka nilang janitor. Dagdag pa ng isa. Bahagyang nangilid ang luha ni Eli, ngunit hindi siya nagpatalo. Hindi ko ikakahiya to. Masaya ako na nandito ako para kay nanay. Narinig naman niyon ni Don Alejandro mula sa may pintuan. Tahimik siyang nakamasid. At sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang kakaibang kirot. Ang bata ay may dangal kahit sa kahirapan. Hindi ko akalaing matatag siya sa ganitong murang edad. Naging nakasanayan na ng Don ang makita si Eli na nagtutulak ng wheelchair ng kanyang ina. Bumibili ng pagkain sa kantin gamit lang ang barya o di kaya'y nakaupo sa tabi ng kama habang mahigpit na hawak ang kamay ni Rosa. Minsan, inabutan niyang natutulog ang bata sa gilid ng kama. Nakasandal ang ulo sa braso ng ina. Agad naman siyang nag-utos sa nurse. Bigyan niyo ng kumot ang bata at siguraduhin ninyo na may mainit na gatas siya sa umaga. Hindi ito nakaligtas kay Rosa. Nang makita niyang malasakit ng amo sa kanyang anak, mas lalo siyang nabahala. Diyos ko, hindi ito dapat mangyari. Baka mas lalo lang lumalim ang ugnayan nila at lumabas ang katotohanan. Ngunit para kay Don Alejandro, hindi niya na mapigilan. Sa bawat araw na nakikita niya ang tapang at kabutihan ng bata, lalo siyang humahanga. May parte sa kanya na natatakot dahil baka tama ang kutob niya kung sino nga ba si Eli. Pero higit sa lahat, may parte rin sa kanya na umaasa. Isang gabi, bago siya umalis ng ospital, tinapik niya ang balikat ni Eli. Bata, ipagpatuloy mo lang ang pagiging matatag. Kahit anong mangyari, huwag mong bibitawan ang pag-aaral mo. Balang araw, magiging malayong mararating mo. Tumango si Eli sabay ngiti. Pangako po, sir. Gagawin ko po lahat para sa nanay ko at para sa mga taong nagtitiwala sa akin. Sa sagot na iyon, napatingin si Don Alejandro sa mata ng bata. Doon niya nakita ang sarili nitong kabataan, mapangarapin, matapang at puno ng malasakit. Habang palabas siya ng ospital, napahinto si Don Alejandro sa hallway. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ng emosyong ayaw niyang ipahalata. Sa kanyang isipan, bakit ganito? Bakit sa tuwing nakikita ko siya? Para bang hindi lang siya isang bata? Para bang bahagi siya ng buhay ko? At sa kanyang dibdib, unti-unting nabuo ang isang bagay na matagal niya nang nakalimutan. Ang damdaming magmahal ng tapat,
Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang tao. Malamig ang simoy ng hangin sa gabi habang nakaupo si Don Alejandro sa kanyang opisina. Sa kanyang harap ay nakakalat ang mga papeles. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nagbubuklat. Ang isip niya ay hindi sa negosyo nakatuon, kundi sa batang nakilala niya sa ospital, si Eli. Muling bumalik sa isip niya ang kwentas na nakita niya sa leeg ng bata. Hindi siya mapalagay. Hindi iyon maaaring simpleng pagkakatulad lamang. Kung si Rosa nga ang ina ng batang iyon, napakuyom siya ng kamao. Kailangan kong malaman ng totoo. Kaya't pinatawag niya ang kanyang pinagkatiwalaang tauhan, si Marshall, isang dating sundalo na ngayon ay nagsisilbing personal investigator. Marshall, seryoso niyang wika. Gusto ko mag-imbestiga ka. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang babaeng nagngangalang Rosa Ramirez. Dati siyang kasambahay dito. Bigla na lang nawala 10 taon ang nakakaraan. At alamin mo rin ang tungkol sa anak niyang si Eli. Tumango si Marshall. Opo, sir. Mag-uumpisa agad ako bukas. Kinabukasan, bumisita si Marshall sa dating mga tauhan ng mansyon. Ang ilan ay retirado na at nasa probinsya na. Naalala niyo pa ba si Rosa? Tanong ni Marshall sa isang matandang hardinero. Si Mang Delphine. Tumango naman ang matanda. Oo, tahimik na babae yun. Hindi nakikisali sa chismis. Laging nakayoko kapag kausap. Pero isang araw bigla na lang nawala. Wala kaming alam kung bakit. May napansin ho ba kayong kakaiba bago siya umalis? O sisa pa ni Marshall? Nag-isip sandali si Mang Delphine. Abay, oo naman. Noong gabing bago siya mawala, may nakarinig na umiiyak siya sa kusina. Pero ayun, kinabukasan wala na siya. Sunod na pinuntahan ni Marshall ang dating sekretarya ni Don Alejandro, si Lydia, na ngayon may maliit na tindahan sa bayan. Ay nako, ani Lydia, si Rosa? Oo, kilala ko yun. Mabait. Pero may mga bulong-bulungan noon. May mga nagsasabing masyado siyang malapit kay Don Alejandro. Pero syempre, chismis lang yun. Wala namang nakakita ng pruweba. Nagkibit balikat siya at nagdagdag pa. Pero aminin ko, hindi ako nagulat nang bigla siyang nawala. Para bang may tinatakbuhan siya. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Marshall dala ang mga ulat. Sir, panimula niya. Totoo ngang biglaan ang pag-alis ni Rosa. Wala akong iniwang sulat. Walang paalam. Pero consistent ang kwento ng mga tauhan. May nangyari hindi nila maintindihan noong huling gabi na narito siya. Pagkatapos noon, naglaho na siya. Tahimik si Don Alejandro, nakatingin sa ulat. Tumigil ang kanyang mga mata sa pangalan ng bata. Eli Ramirez. Naglakad siya papunta sa malaking bintana ng opisina. Nakatingin sa malawak na hardin. Sa kanyang isip ay nagsimulang magkadugtong ang mga peraso ng palaisipan. Si Rosa, ang kasambahay na biglang naglaho. Ang batang si Eli, 10 taong gulang. Ang kwentas na siya lamang ang nagbigay kay Rosa. Kung tamang hinala ko, pabulong niyang sabi, hindi lang simpleng bata si Eli. Maaaring anak ko si Eli. Samantala sa ospital, nakaupo si Eli sa tabi ng kanyang ina. Hawak niya ang kamay nito habang natutulog si Rosa. Sa gilid ng kwarto ay naroon si Don Alejandro. Nakamasid ng tahimik. Sir, bulong ng nurse. Bakit po kayo laging nandito? Hindi po ba kayo abala sa negosyo? Hindi siya sumagot agad. Bagkos ay tumitig siya kay Eli na abala sa pagbabantay. Sa huli mahina niyang sagot. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Kinabukasan sinubukan niyang lapitan si Rosa. Rosa, malumanay niyang simula. Matagal na tayo hindi nagkita. Bakit mo ako iniwan noong walang paalam? Halos malaglag ang panyo sa kamay ni Rosa. Nanginginig ang boses niya. Sir, wala na pong saysay ang pag-usapan yan. Nakaraan na po yun. Pero may dapat akong malaman, hindi ba? Mariin niyang tanong.
Umiling si Rosa. Pilit na iniiwas ang tingin. Wala, sir. At kung meron man, mas mabuti na hindi niyo malaman. Tumalikod si Don Alejandro. Ngunit sa loob-loob niya, mas lalo lang lumakas ang kanyang hinala. Habang naglalakad palabas ng kwarto, mahigpit niyang hawak ang ulat na iniabot ni Marshall. Sa kanyang isip, malinaw na ang tanong na matagal nang kumakain sa kanya. Kung siya nga ang anak ko, bakit itinago ni Rosa sa akin ang lahat ng ito? Maaliwalas ang umaga sa ospital. Sa halip na katahimikan, may halakhakan mula sa loob ng kwarto ni Rosa. Doon makikita si Eli na abala sa pagsubo ng kanin sa bibig ng kanyang ina habang pilit na pinapatawa ito sa mga kwento niyang galing sa eskwelahan. Sa gilid naman ng silid, tahimik na nakaupo si Don Alejandro. Pinagmamasan ng mag-ina, ilang araw na rin siyang madalas bumisita. At kahit sinabi niyang dumadaan lang, alam ng lahat na hindi iyon simpleng pagbisita. Sir, bulong ng nurse. Hindi po kumakain ng maayos si Eli. Lagi niyang inuuna ang nanay niya. Bahagyang natawa si Don Alejandro. Kinuha niya ang plastic bag na dala-dala niya at inilapag sa lamesa. Eto, may fried chicken at kanin. May gatas na rin para sa bata. Nagulat naman si Eli. Sir, para po ba talaga sa akin to? Tumango naman si Don Alejandro. Oo. Kung hindi ka kakain, paano mo aalagaan ang nanay mo? Ang sundalo, bago lumaban, kumakain muna. Napangiti si Eli, kumagat sa tinapay at tumango. Salamat po, sir. Habang kumakain, nagkuwento si Eli. Alam niyo po ba, sir, sa school, minsan kahit wala akong baon, nakikiyuko na lang ako sa mga kaklase ko kapag nagdarasal bago kumain para hindi nila mahalata. Hindi naman nakapagsalita agad si Don Alejandro. Sa halip, ramdam niyang may kirot sa dibdib. Sa isip niya, nagpipilit itago ang gutom para hindi mapahiya. Bata, aniya, huwag mong ikahiya ang sitwasyon mo. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Isang hapon habang natutulog si Rosa, inalabas ni Eli ang kanyang mga laruan. Isang perasong holen at isang tansa na pininturahan niya ng asul. Sir, marunong po ba kayo maglaro ng holen? Tanong ng bata. Napatawa si Don Alejandro. Matagal na pero oo. Lumuhod silang dalawa sa sahig ng ospital at nagsimula ng simpleng laro. Ang nurse at ibang pasyente sa kabilang kama ay napatingin. Nagulat sa tanawin. Ang kilalang bilyonaryo ay nakaluhod at seryosong nakikipaglaro sa isang 10 taong gulang. Tumawa si Eli nang matalo siya. Ang galing niyo, sir, pero babawi ako bukas. Napangiti naman si Don Alejandro at sa kanyang isip, matagal ko na hindi naramdaman ang ganitong saya. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa gilid ng kama, biglang nagsalita si Eli. Sir, minsan iniisip ko, paano kaya kung may tatay ako? Siguro po tuturuan niya ako magbike o dadalhin ako sa palengke o bibili ng ice cream pag mainit ang araw. Napatigil si Don Alejandro. Hindi niya alam kung paanong sasagot. Ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat salita ng bata. Hindi ko pa kasi nakikilala ang tatay ko, sir, pero siguro mabait siya. Katulad ninyo. Halos hindi makahinga si Don Alejandro sa narinig. Sa kanyang dibdib, may damdaming pilit niyang tinatanggi. Nagising si Rosa at narinig ang huling linya ng anak. Nanlaki ang mata niya at agad na nagsalita. Eli, huwag kang magkwento ng ganyan. Nay, totoo lang naman pong iniisip ko eh. Pero agad siyang hinila ng ina at pinisil ang kamay. Hindi mo kailangan ng kahit sino pa. Ako lang ang kailangan mo. Tahimik si Don Alejandro. Piniling huwag sumabat. Ngunit sa kanyang loob, mas lalo lang lumalalim ang pagkagusto niya sa bata. Minsan si Don Alejandro ang bumibili ng pagkain para kay Eli. Minsan naman, siya mismo ang nagdadala ng mainit na gatas sa gabi.
At sa bawat simpleng bagay na iyon, pakiramdam ni Eli, may isang tatay na nakabantay sa kanya. Nay, bulong ng bata, minsan nakauwi sila. Parang si Sir, parang tatay ko siya kung kumilos. Natigilan si Rosa. Pilit siyang umiti. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, naroon ang pangambang baka lumabas na ang katotohanan. Habang naglalakad palabas ng ospital isang gabi, naramdaman ni Don Alejandro ang bigat ng kanyang dibdib. Huminto siya sa hallway at nag-isip, kung totoo man ang iniisip ko, handa ba akong akuin ang lahat? O baka huli na ang lahat para itama ang nakaraan? Makulimlim ang hapon sa ospital. Umuugong ang electric fan sa gilid ng silid. At sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang mga laruan ni Eli. Ang Holland, tansan at ilang papel na ginuguhitan niya ng mga stick figures. Nakaluhod siya sa sahig, abalang tinuturuan si Don Alejandro kung paano niyang nilalaro ang simpleng pitik tansan. Sir, tingnan niyo po, ganito po ang style ko. Pitik dito tapos diretso sa goal. Pinilit ng bata ang best move niya, ngunit muntik pang dumalas ang tansan. Napatawa na lang si Don Alejandro. Hindi masyadong maganda ang tira mo, bata. O eto, papakita ko. Marahang pinitik ng malapad niyang daliri ang tansan at tumama ito sa target. Wow! Humanga si Eli. Pumalakpak pa. Ang galing niyo, sir. Parang tatay lang na marunong ng lahat ng laro. Napangiti naman si Don Alejandro. At sa loob-loob niya ay kumislot ang damdamin. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo sa may pintuan si Rosa. Namumutla hindi lang sa sakit kundi sa galit na sumilakbo sa kanyang dibdib. Napatitig siya sa eksena. Ang anak niyang masayang naglalaro kasama ang lalaking pinakaayaw niyang makalapit sa kanila. Eli! Malakas niyang tawag. Napatigil ang bata agad na tumayo. Nay? Mabigat ang bawat takbang ni Rosa habang lumalapit. Tiningnan niya si Don Alejandro ng diretso. Puno naman ng apoy ang mga mata. Huwag mo nang pakikialaman ng anak ko, sir. Mariin niyang sigaw. Wala kang karapatan. Nagulat naman si Eli. Napahawak sa braso niya. Nay, hindi naman po siya masama. Tumahimik ka, Eli. Pinutol siya ni Rosa. Hindi mo alam kung anong panganib ang dala ng taong yan. Tahimik lamang si Don Alejandro pero hindi agad sumagot. Alam niyang kung makikipagsigawan siya, lalo lang lalala. Ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat salita ni Rosa. Parang may tinatago itong mas malalim na hindi niya kayang ilantad. Rosa, malumanay na sabi ni Don Alejandro. Wala akong masamang intensyon. Ang ginagawa ko lang ay tulungan kayo. Bata pa si Eli. Pero napakatapang at matalino. Ayoko nakikita siya nagsasakripisyo ng sobra. Ngunit umiling si Rosa. Halos lumuha ito sa inis. Hindi mo naiintindihan. Hindi ka pwedeng maging parte ng buhay niya. Kung ano man ginawa mo noon, sapat na yon para lumayo ako. At ngayon gusto mo pang makialam? Naguluhan si Eli. Nay, bakit po? Ano pong ginawa ni sir? Hindi siya sinagot ng ina. Bagos ay hinila siya palapit. Anak, tandaan mo to. Huwag na huwag kang lalapit sa kanya. Hindi siyang sagot sa mga problema natin. Nakatayo lamang si Don Alejandro. Tila pinipigilan ng sariling magsalita ng sobra. Sa kanyang puso, may kirot. Nakikita niyang galit at takot si Rosa. At alam niyang may dahilan ito. Ngunit masakit isipin na sa kabila ng malasakit niya, ito ang kapalit. Pagtulak palayo. Rosa, mahina niyang sabi. Kung ano man ang nakaraan, hindi ba't mas mahalaga ang buhay mo ngayon? At ang kaligtasan ng anak mo? Umiling si Rosa. Mariing pinahid ang luha. Huwag mo nang gawing dahilan ng anak ko. Wala kang karapatan dahil hindi mo alam ang buong katotohanan. Elay, mahinang bulong ni Don Alejandro. Makikinig ka ba sa nanay mo dahil ayaw mo rin sa akin o dahil natatakot ka? Napatitig ang bata.
Hindi alam ang isasagot. Gusto niyang sabihin na masaya siya tuwing kasama si Sir. Napakiramdam niya may tatay siyang nakikipaglaro. Nag-aabot ng pagkain at nagbabantay. Ngunit nang makita niya ang galit at pangamba sa mukha ng kanyang ina, napalunok siya at napayuko. Pasensya na po, sir. Mahina niyang sagot. Pero kailangan ko lang pong sundin ang nanay ko. Sa puntong yun, napabuntong hininga si Don Alejandro. Alam niya hindi siya pwedeng mang-agaw ng tiwala ng isang bata mula sa sariling ina. Kahit paramdam niya ang ugnayan nilang dalawa, wala siyang magagawa hanggat may pader na itinayo si Rosa. Kung yun ang nais mo, Rosa, mahinahon niyang sabi. Hindi ko kayo pipilitin. Pero sana, isipin mo rin ang kapakanan ng anak mo. Hindi lahat ng pader ay dapat manatiling nakatayo. Pagkasabi noon ay marahang tumalikod si Don Alejandro at umalis ng silid. Bit-bit ang bigat ng hindi niya masabi. Naiwan namang tahimik si Eli. Hawak pa rin ang hole na iniwan nila sa sahig. Lumapit siya sa kanyang ina. Nay, bakit naman po tayo galit sa Kaiser? Mabait naman po siya. Tinutulungan niya tayo. Niyakap siya ni Rosa at nanginginig. Anak, hindi lahat ng tumutulong ay dapat lapitan. Minsan may mga sugat na mas lalong sumasakit kapag binubuksan ulit. Napaluha si Eli, hindi na muling nagsalita. Ngunit sa kanyang puso, may halong kalituhan. Sino ba talaga si Don Alejandro? At bakit ganito na lang ang takot ng kanyang ina? Sa labas ng ospital ay nakatayo si Don Alejandro, nakatingin sa madilim na kalangitan. Sa kanyang dibdib ay bumabalik-balik ang tanong. Kaya kung wala kang karapatan, bakit ganito ang nararamdaman ko tuwing nakikita ako ang bata? At bakit si Rosa? Parang may tinatago. Habang nasa loob ng silid, niyakap ni Rosa ng mahigpit si Eli. Para bang iyon ang huling pagkakataon na mailalayo niya ito sa isang lihim na pilit na lumalapit. Tahimik ang gabi sa mansyon ni Don Alejandro, ngunit sa kanyang isip ay tila walang katahimikan. Paulit-ulit na bumabalik ang tanong, bakit gano'n ang pakiramdam ko tuwing haharap ko si Eli? At bakit gano'n na lang ang takot ni Rosa? Hindi na siya makapalagay. Hindi sapat ang mga bulong-bulungan. Hindi rin sapat ang mga hinala. Kailangan niya ng kasiguraduhan. Kinabukasan dumalaw siya sa ospital na parang karaniwan lang. Nakasuot siya ng simpleng polo at may dalang prutas para hindi makahalata. Habang nakikipaglaro si Eli sa koridor kasama ang ibang bata, lumapit siya sa nurse. Mahina ang boses niya. Pwede bang mag-request ng test? Confidential? Nagulat ang nurse. Anong klaseng test po, sir? DNA test. Madiin niyang sagot. Kunin niyo ang sample ng batang yun, si Eli. At kailangan din ng sample ng dugo ko. Gawin niyo ito ng palihim. Walang makakaalam, kahit ang nanay niya. Sandali pang natigilan ng nurse halatang alanganin. Ngunit dahil sa bigat ng pangalan ng kanilang pasyente at sa impluwensya ng Don, wala siyang nagawa kundi ang tumango. Isang umaga, habang tulog si Eli matapos ang mahabang gabi ng pagbabantay kay Rosa, marahang pumasok ang nurse. Maingat na kinuha ang ilang hibla ng buhok mula sa una ng bata. Tahimik ang lahat, walang nakakahalata. Ang mga sample ay nilagay sa maliit na supot at agad na inaabot kay Don Alejandro. Siguraduhin niyo na wala makakaalam nito. Mahigpit niyang bilin. Lalong-lalo na si Rosa. Mula noon hindi na siya mapalagay. Sa kanyang opisina ay nakatingin siya sa malalaking kontrata. Ngunit hindi siya makapagdesisyon. Sa mga board meeting, madalas siyang nakatulala. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong ng isa sa mga direktor. Oh, mabilis niyang sagot. Ngunit alam niyang hindi. Ang isip niya ay laging bumabalik kay Eli sa mga mata ng bata. Nakikita niya ang sarili noong kabataan. Matapang, puno ng pangarap.
at handang magsakripisyo para sa pamilya. Isang gabi, bumalik siya sa ospital. Inabutan niya si Eli na nakatulog sa gilid ng kama ng ina. Nakayakap pa sa kwaderno niya sa paaralan. Tahimik siyang lumapit. Pinunasan ng pawis sa noo ng bata gamit ang panyo. "Kung anak nga kita," bulong niya. "Paano ko hahayaan na lumaki kang walang ama?" Naramdaman niyang kumirot ang dibdib niya. Matagal na siyang sanay na walang pamilya. Puro negosyo, puro yaman. Ngunit sa harap ng musmos na ito ay naramdaman niya ang kulang na bahagi ng kanyang buhay. Makalipas ang 3 araw, natanggap niya ang tawag mula sa laboratorio. "Sir, ready na pong results ng DNA test. Confidential copy po ito. Diretsong sa inyo lang." Agad naman niyang inutusan si Marshall na kunin ang dokumento. Pagbalik ng tauhan, iniabot nito ang sobre. Babikit iyon sa kanyang kamay, para bang nakasalalay ang buong buhay niya sa ilang perasong papel. Ngunit hindi pa niya binuksan. Umupo siya sa kanyang opisina, nakatingin sa sobre at matagal na nag-isip. Handa ba ako malaman ang totoo? Paano kung siya nga? At paano kung hindi? Tumayo siya at naglakad sa paligid ng silid. Ang mga larawan ng kanyang pamilya sa dingding, mga magulang na matagal nang wala, mga kapatid na abala sa negosyo, tila nakatingin sa kanya, hinihintay ang kanyang desisyon. Sa wakas, binuksan niya ang sobre. Dahan-dahan niyang inilabas ang papel. Nanginginig ang kamay. Ang mga mata niya ay naglalakbay sa bawat linya ng resulta. Ngunit bago niya mabasa ng buo, bigla siyang natigil. Naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang mga salita ay nandoon na, malinaw, ngunit hindi pa niya kayang tanggapin. Itiniklop niya ulit ang papel at inilagay sa drawer. Hindi pa ngayon, bulong niya sa sarili. Kailangan ko munang maging handa. Habang nakatingin siya sa salamin, nakita niya ang sarili. Isang bilyonaryo, mayaman sa lahat ng bagay, ngunit kulang sa isa. Kasiguraduhan sa dugo at laman. Makulimlim ang hapon nang dumating sa mansyon ng isang matandang babae na may dalang maliit na bayong. Nakasuot siya ng simpleng bestida at halatang galing probinsya. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahaplos ang bakal na gate na minsang naging pasukan niya araw-araw. Siya si Aling Berta, dating kasambahay ni Don Alejandro, na matagal nang umalis at nanahimik sa kanilang baryo. Ngunit gayon, dala ng matinding konsensya, ay nagbalik siya upang harapin ang lihim na matagal niya nang inilihim. Napansin siya ng guard. "Sino po kayo, Lola? Ano pong sadya ninyo rito?" Ngumiti si Berta kahit nanginginig ang boses. "Ako si Berta. Dati akong kasambahay dito. May 10 taon na nakakaraan. Kailangan ko makausap si Don Alejandro, mahalagang mahalaga lang." Nag-atubili ang guard. Ngunit nang marinig ang pangalan niya at ang bigat ng tono ng kanyang boses, agad niya itong pinapasok. Sa loob ng mansyon, nagulat si Don Alejandro nang makita ang matanda. "Aling Berta, ikaw ba yan? Akala ko hindi na kita makikita pang muli." Tumango si Aling Berta, hawak-hawak ang bayong. "Sir, patawarin niyo po ako. Ang dami kong itinago noon. Dumating na ang oras para sabihin ko ang lahat." Naguluhan si Don Alejandro. "Anong ibig mo sabihin?" Huminga ng malalim si Berta. "Sir, naaalala niyo pa po ba si Rosa? Yung kasambahay na biglang nawala matapos ang isang gabi?" Naniga si Don Alejandro. "Oo, paano ko naman makakalimutan yan?" Umiiyak na tumango si Berta. "Sir, nakita ko kung paano siya umalis kinabukasan. Luhaan at nanginginig. Pero hindi lang dahil sa hiyaang dahilan. May lumapit sa kanya ng gabing yon. Pinagbantaan siya. Sinabi sa kanya na kung hindi siya aalis, sisirain ang pangalan niya. Pati ho ang pangalan ninyo. At higit pa roon, may bantang mas masama kung siya'y magtatagal." Nabigla si Don Alejandro. "Ano? Sino nagbanta sa kanya?" Umiling si Berta. Halos bumigay ang tuhod. "Sir, isa pong
Malapit sa inyo ang pinsan niyo po. Ayokong madamay noon kaya pinakausapan ko si Rosa na tumakas na lang kaysa mapahamak. Ako mismo ang nag-udyok sa kanya dahil alam kong delikado kung siya'y mananatili. Nanlumo si Don Alejandro. Halos hindi siya makapaniwala. Aling Berta, ang ibig mo sabihin, alam mo ang lahat at hindi mo sinabi sa akin? Dahil doon 10 taon kong hinahanap ang kasagutan. At ngayon, isang batang humaharap sa akin na maaaring anak ko. Napaluhod si Berta. Oo sir, patawarin niyo po ako. Araw-araw kong pasan ang kasalanan na yon. Pero natakot ako magsalita noon. Isa lang akong kasambahay. Wala akong lakas ng loob na labanan ng mga taong may kapangyarihan. Tahimik si Don Alejandro. Nakatitig sa sahig. Sa kanyang dibdib ay bumibigat ang damdamin. Galit, pagsisisi, at takot na magkahalong bumabalot sa kanya. Madaling araw, tahimik ang buong mansyon. Ngunit sa opisina ni Don Alejandro ay nakabukas ang ilaw. Sa kanyang mesa, nakalatag ang sobre ng DNA test na ilang araw niya nang tinatanggihang basahin. Hawak-hawak niya ito. Mabigat ang bawat sandali. Ngayon ko nahaharapin ang katotohanan. Bulong niya sa sarili. Bago pa niya tuluyang binuksan, may kumatok sa pinto. Sa pagbukas ay bumungad ang pinsan niya si Carlos Ramirez. Nakangisi. May dalang folder na kunway mahalagang dokumento. Kamusta, pinsan? Mapanuy ang bati ni Carlos. Balita ko, abala ka raw nitong mga nakaraang araw . May bago ka bang sekreto na tinatago? Naiinis na napatingin si Don Alejandro. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Umupo si Carlos sa upuan na parang sariling opisina niyang lugar. Narinig ko ang tungkol sa bata at may kutob akong may connection siya sa iyo. Kaya naisip ko, baka may mga dokumento dito na makakapagpatunay. Mahigpit ang hawak ni Don Alejandro sa sobre. Hindi mo kailangang makialam. Lumabas ka. Ngunit mabilis ang mga mata ni Carlos. Napansin ang sobre. Sa isang iglap tumayo siya at kunwari iniabot ang folder. Pero sabay agaw sa sobre sa mesa. Anong ginagawa mo? Galit na sigaw ni Don Alejandro. Agad tumayo at hinablot ang braso ng pinsan. Nagpumigla si Carlos. Itinulak ang lampshade sa mesa upang makalika ng gulo. Nahulog ang ilang papeles at tumama ang baso sa sahig na nabasag. Ginamit niyang pagkakataon para ipasok ang sobre sa kanyang coat. Pinsan! Hingal niyang sabi. Hindi mo ba naiisip? Kapag lumabas ka na may anak ka pala, mawawala sa akin ang lahat ng pagkakataong mamana ang kumpanya. Hindi ko hahayaang sirain mo ang plano ko. Mariing sagot naman ni Don Alejandro. Hawak pa rin ang braso ni Carlos. Wala kang karapatang pakialaman ang buhay ng bata. Ngumisi naman si Carlos. Sabay sapak ng siko sa tagiliran niya para makawala. Tumakbo palabas ang opisina dala ang sobre. Umalingaw-ngaw naman ang tunog ng kanilang mga yabag at malapad na hallway. Nagulat ang mga gwardya sa eksena. Sir! Sigaw ng isa. Huwag kayong makialam. Utos si Don Alejandro. Habol ang pinsan. Nang makarating sa hagdanan, itinumba ni Carlos ang isang malaking flower vase upang harangan ang daan. Nabagsak ito at nabasag. Ngunit hindi siya binitawan ni Don Alejandro. Sa isang iglap, naabutan niya ito sa harap ng fountain sa hardin. Nagpambuno ang dalawa. Sinubukan ni Carlos na ilubog ang sobre sa tubig ng fountain upang masira. Ngunit buong pwersang hinawakan ni Don Alejandro ang kamay niya. Bitawan mo yan, Carlos. Hindi. Mas mabuting mabulok ang papel na to kesa mawala ang lahat sa akin. Nagpalitan sila ng suntok. Hingal na hingal hanggang sa tuluyang mabitawan ni Carlos ang sobre. Kumilapon ito sa sahig at bahagyang nabasa ng tubig. Ngunit mananatiling buo. Parehong hingal ang dalawa. Nanginginig si Carlos. Galit na galit. Hindi mo alam ang pinapasok mo, Alejandro.
Kapag lumabas ang katotohanan, sisirain ka niyan. Mariin ang tinig ni Don Alejandro. Ang mas nakakasira ay ang kasinungalingan. Pinulot niya ang sobre, basa at gusot, ngunit bago pa rin ang dokumento. Iniwan niya si Carlos sa hardin. Halos mawalan ng lakas at muling bumalik sa opisina. Mag-isa, marahan niyang binuksan ang dokumento. Unti-unting gumalaw ang kanyang mga mata sa mga linya. At sa huli, malinaw ang nakasulat. 99.9% probability. Eli Ramirez is the biological son of Don Alejandro Ramirez. Natigilan siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginig at sa unang pagkakataon, bumigay ang matigis niyang anyo. Tumulo ang kanyang mga luha. Anak ko, mahina niyang bulong. Anak ko pala siya. Umupo siya sa silya. Hawak ang papel na para bang ito na ang pinakamahalagang kayamanang natanggap niya. Ngunit matapos lang ang ilang sandali, tumindig siya at pinahid ang luha. Tumawag siya sa kanyang investigator na si Marshall. Marshall, gusto kong ulitin ang DNA test. Mas sekreto, mas maingat. Ayoko magkamali. Kung tama ang resulta, kailangan kong siguraduhin. Opo, sir. Sagot ni Marshall. Habang mag-isa sa kanyang opisina, muling tinitigan ni Don Alejandro ang larawan ni Eli na lihim niyang pinakuha. Sa larawan nakangiti ang bata. Hawak ang kanyang kwaderno. Patawarin mo ako, anak. Bulong niya. Kung nalaman ko lang noon. Hindi sana ganito. Pero ngayon, gagawin ko ang lahat para bumawi. Sa labas ng bintana ng mansyon, bumuhos ang ulan. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib may apoy na nagsisimulang sumiklab. Ang apoy ng isang amang natagpuan ang katotohanan. At sa kanyang isipan, malinaw ang susunod na hakbang. Hindi ko nahahayaang mapalayo pa siya sa akin. Panahon na para akuin ang lahat. Mainit ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng ospital. Sa loob ng silid, nakaupo si Rosa sa gilid ng kama. Marahang hinihimas ang ulo ni Eli na nakatulog sa kanyang kandungan. Tahimik ang paligid hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok si Don Alejandro. Dalang mabigat na ekspresyon sa mukha. Rosa, mababa at mabigat ang boses niya. Kailangan natin mag-usap. Tumaas ang kilay ni Rosa, agad na kinabahan. Ano na naman ang gusto mong sabihin? Huminga ng malalim si Don Alejandro. Inilabas ang sobre mula sa kanyang coat. Nagpa-DNA test ako. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rosa. Bigla niyang tinulak ang mesa sa tabi at napatayo. Nanlalaki mga mata. Ano? Rosa, si Eli. Nanginginig ang boses ni Don Alejandro. Anak ko siya. Halos mabingi si Eli sa lakas ng tinig ng kanyang ina. Wala kang karapatan. Sigaw ni Rosa. Nanginginig ang katawan. Paano mo nagawa yun nang hindi man lang nagpapaalam sa akin? Ginawa ko dahil kailangan kong malaman ang totoo. Sagot ng Don. Halos sumisigaw na rin. 10 taon ako nabuhay sa tanong kung bakit bigla ka nawala. At ngayon, nakita akong bata. Nakita akong sarili ko sa kanya. Hindi ko na kayang tumalikod. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Rosa. Araw-araw, tinago ko ang sakit, ang kahihiyan, para lang mabuhay ang anak ko nang walang dungis ang nakaraan. Niyakap ni Rosa ang kanyang anak na natutulog, para bang sinasanggalang mula sa unos. Si Eli lang sa akin. Ako ang may karapatan sa kanya at hindi ikaw. Hindi kailanman ikaw. Tahimik na napahawak si Don Alejandro sa kanyang sentido. Rosa, hindi mo ba naiintindihan? Anak ko rin siya. Dugo ko siya. May karapatan din ako. Karapatan? Tumawa si Rosa ng mapait, puno ng luha. San ka ng mga panahong kailangan ka namin? San ka ng mga gabing umiiyak ako mag-isa habang bitbit ang batang ito sa aking sinapupunan? Hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan ko. Saglit na natahimik ang Don. Tila natamaan ang kanyang konsensya.
Hindi niya masagot agad ang tanong. Totoo, wala siya roon. Hindi niya alam. Ngunit sa kabila nito, hindi niya matanggap na wala siyang bahagi sa buhay ni Eli. Kung sinabi mo lang noon, hindi sana ganito. Mahina niyang sabi. Umiling si Rosa. Kung sinabi ko noon, mas lalo lang tayong sisirain ang mundo. At ayokong lumaki ang anak ko na tinuturo at pinapahiya. Mas pinili kong ako lang. Kahit maghirap. Basta malayo siya sa gulo. Napaupo si Rosa. Nanginginig ang kamay. Ngayon natatakot ako. Kapag nalaman ng lahat na anak mo si Eli, anong mangyayari? Kakayanin ba niya ang bigat ng pangalan mo? Kakayanin ba niya ang mundo na ginagalawan mo? Lumapit si Don Alejandro. Marahang ipinatong ang kamay sa mesa. Kung akong tatanungin, hindi ko hahayaan na masaktan siya. Hindi ko siya pababayaan, Rosa. Hindi tulad ng dati. Ngunit tinulak ni Rosa ang kamay niya. Huwag mo sabihin yan. Wala kang alam. Sa likod ng mga kayamanan at kapangyarihan mo, hindi mo alam ang takot ng isang ina na baka isang araw agawin sa kanyang anak na siya lang naging sandalan. Nanginginid ang luha ni Don Alejandro. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rosa ang isang mukha na hindi niya akalaing makikita mula sa isang bilyonaryo. Isang amang nasasaktan, umiiyak. Sa tabi ng kama, bahagyang nagising si Eli, napatingin sa kanila. Ngunit agad na bumalik sa pagkakatulog. Pagod na pagod sa pag-aalaga. Ang inosenteng mukha ng bata ang lalong nagpatigil sa kanila. Tahimik silang parehong napatingin kay Eli. At sa sandaling iyon, kapwa nila naramdaman. Ano man ang kanilang galit, ano man ang sakit, si Eli ang nasa gitna ng lahat. Tahimik ang silid ng ospital. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng monitor na nakakabit kay Rosa at ang banayad na hilik ni Eli na nakatulog sa tabi ng kama. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, nagngangalit ang emosyon na matagal niyang pinipigilan. Sa harap niya ay nakaupo si Don Alejandro. Seryoso nakatingin. Hawak pa rin ang resulta ng DNA. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Mata ng isang inang takot na takot at mata ng isang amang uhaw sa katotohanan. Huminga ng malalim si Rosa. Hindi niya na kayang tiisin ang bigat. Sige na Alejandro, kung ito ang gusto mo, sasabihin ko ang lahat. Umusog siya ng kaunti sa kama. Pinisil ang kamay ng kanyang anak na natutulog. Noong gabing yun, 10 taon ang nakalipas dahil sa may nangyari sa atin. Tumigil siya sandali at nanginginig ang labi. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Naalala ko lang. Galing ka sa isang handaan at tasing ka. Ako naman, nagliligpit sa kusina. Bigla ka lumapit. Hindi ko na natakasan ang mga sumunod na nangyari. At kinabukasan, hindi ko na kayang harapin ang lahat. Umalis ako. Pagpapatuloy ni Rosa. Nangilid ang luha. Si Sir Carlos dumating. Nakita niya ang paglabas ko sa silid. Pinagbantaan ako na sisiraan ka kung hindi ako aalis sa mansyon dahil sa isang katulong ka lang pumatol. Hindi ko na kayang manatili sa mansyon. Ayokong isipin ng mga kapwa ko kasambahay na inakit kita at may nangyari sa atin. Akong pagbubuntunan ng sisi kaya tumakas ako. Dinala ko ang iilang gamit ko. At ang pinakamahalagang bagay, ang kwentas na binigay mo sa akin. Napahawak si Don Alejandro sa kanyang sentido, nangingilid ang luha. Kaya pala bigla ka naglaho. Rosa, kung sinabi mo lang sa akin, hindi ko kaya. Putol ni Rosa na halos pasigaw. Natakot ako masira ka. At mas lalo ako natakot nang may nabuong bata sa sinapupunan ko. Simula nang pinanganak ko si Eli, mahina ngunit matatag na tinig ni Rosa. Pinangako ko sa sarili kong hindi siya makikilala bilang anak ng isang bilyonaryo. Gusto ko normal lang siya. Walang bigat, walang panghuhusga, walang matang susukat sa kanya. Kaya itinago ko siya. Kahit anong hirap, kahit ilang gabi akong umiiyak, tiniis ko. Nakatitig lang si Don Alejandro.
Hindi siya makapagsalita. Sa kanyang puso may halong sakit at paghanga. Sakit dahil tinago sa kanyang anak at paghanga dahil sa lakas ng ina na nagpalaki ng mag-isa. Ngayon, heto tayo, sabi ni Rosa at pinahid ang luha. Nalaman mo ng katotohanan. Pero tandaan mo, Alejandro, lahat ng ginawa ko para kay Eli. Hindi para sa akin. Hindi para sa'yo. Para lang sa kanya. Umiling si Don Alejandro, puno ng pagsisisi. Rosa, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Kung alam ko lang noon, hindi ko sana hinayaang maghirap ka. Pero hindi ko rin alam kung kaya mong panindigan. Mariin naman ang tinig ni Rosa. Kaya ako na lang nagtiis. Dahil sigurado ako na kahit anong mangyari, hindi ko iiwan ang anak ko. Tumayo si Don Alejandro, lumapit sa gilid ng kama at dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Eli na mahimbing na natutulog. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Pero ngayon nandito na ako. Hindi ko na siya iiwan. Umiling si Rosa at muling lumuha. Takot lang ako, Alejandro. Takot ako na baka kapag nakilala ka niya bilang ama niya, maaagaw mo siya sa akin. Takot ako na baka mahalin ka niya ng higit kaysa sa akin. Takot ako na baka hindi na ako sapat para sa kanya. Marahang hinawakan ni Don Alejandro ang kamay ni Rosa. Hindi mo kailangang matakot. Ang pagmamahal ng isang anak, hindi kailanman mababawasan. Ikaw ang ilaw ng buhay niya, Rosa. Ako, baka kaya ko lang maging gabay. Pero kahit anong mangyari, ikaw ang nanay niya. Walang makakapalit. Nang marinig iyon, tuluyan ng bumigay ang luha ni Rosa. Hinayaan niyang bumagsak ang ginikimkim sa loob ng maraming taon. Tahimik silang dalawa. Tanging tunog ng kanilang paghinga ang maririnig. Sa huli, mahina ngunit malinaw ang tinig ni Rosa. Si Eli, anak mo siya, Alejandro. At kahit ganong kahirap para sa akin, iyon ang katotohanan. Nang sandaling yun, nagising si Eli. Pupungas-pungas ang mata. Nay, sir, bakit kayo umiiyak? Nagmamadaling pinahid ni Rosa ang luha. Wala anak, wala. Ngunit sa mga mata ni Don Alejandro, hindi niya na kayang itago. Sa wakas, natanggap niya ang kumpirmasyon na matagal niyang hinahanap at sa kanyang dibdib, nanumpa siya. Simula ngayon, hindi ko nahahayaang mawala pa siya sa akin. Malamig ang gabi sa ospital, tahimik ang paligid. Tanging ingay lang ng crickets mula sa labas ang maririnig. Sa loob ng silid, mahimbing na natutulog si Rosa matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw ng pagsusuri. Sa gilid ng kama, naroon si Eli. Nakaupo, gising pa rin. Sa tabi niya ay nakatayo si Don Alejandro. Nakamasid sa bata na tila may malalim na iniisip. Sir, mahinang boses ni Eli. Bakit po palagi kayo nandito? Hindi ba kayo abala sa trabaho? Napangiti naman si Don Alejandro. Umupo sa silya katabi ng bata. Maraming trabaho, oo, pero mas mahalaga ka kaysa sa lahat ng kontrata ko. Nagulat si Eli. Ako, sir? Oo, sagot niya. Marahang hinaplos ang buhok ng bata. Dahil ikaw ang nagpapaalala sa akin kung anong tunay na halaga ng buhay. Hindi lang pera, hindi lang negosyo, kundi pamilya. Tahimik na napayuko si Eli. Saglit siya nag-isip bago nagsalita. Sir, may hihilingin po ako sa inyo. Ano yon, Eli? Gusto ko lang po buo tayo, kahit minsan lang. Yung parang may tatay ako nakasama si nanay. Yung kumakain po tayo ng sabay, nagkakwentuhan at tumatawa. Gusto ko lang pong maramdaman na may pamilya ako kahit isang beses lang. Halos hindi naman makapagsalita si Don Alejandro. Ito na ang pinakamatamis ngunit pinakamabigat na hiling na natanggap niya. Kinabukasan, sinubukan ni Don Alejandro na tuparin ang hiling ni Eli. Dinalhan niya sila ng simpleng pagkain mula sa mansyon. Adobo, sinigang at pritong isda. Inayos niya ang maliit na mesa sa loob ng silid at naglatag ng mga plato. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Rosa na bagong gising pa lang. Simple lang.
Sagot niya, ngiting pilit na pinakalma ang babae. Nais kong kumain tayo ng sabay, para kay Eli. Tumingin si Rosa sa anak at nakita niyang ningning sa mga mata nito. Hindi niya magawang tumanggi. Umupo silang tatlo sa mesa. Si Eli ang pinakamasaya, nagsusubo ng kanin habang nagtatawa. Nay, sir, tingnan niyo, ang dami ko nakain ngayon. Hindi ko na kayang itago na matakaw ako. Natawa si Don Alejandro. Kung ganon, mas maganda. Ang batang matakaw, malakas. Napangiti rin si Rosa, kahit ayaw niyang ipakita. Sa loob-loob niya, ramdam niyang matagal na nilang hindi nararanasan ng ganitong eksena. Parang isang normal na pamilya. Matapos kumain, naglabas si Eli ng kwaderno at nagsimulang mag-drawing. Ipinakita niya ito sa kanila. Isang maliit na bahay, may 3 tao sa loob. Isang nanay, isang tatay, at isang bata. Yan po ang gusto ko. Inosenteng sabi ni Eli. Buong pamilya. Nanlumo naman si Rosa. Nangilid ang luha habang nakatingin sa guhit ng anak. Sa wakas, huminga siya ng malalim at hinawakan ng kamay ni Eli. Anak, nanginginig ang tinig ni Rosa. Matagal ko na sanang sinabi to sa'yo. Ang taong kasama natin ngayon, si Don Alejandro. Siya ang tunay mong ama. Nanlaki ang mga mata ni Eli. Napatingin agad kay Don Alejandro. Talaga po, Nay? Siyang tatay ko. Hindi naman makakibo si Don Alejandro. Tila natuyuan ang laway. Ngunit sa wakas tumango siya. Nangilid ang sariling luha. Oo, Eli. Ako ang tatay mo. At mula ngayon, hindi na kita iiwan. Napatakbo si Eli sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Ramdam ni Don Alejandro ang init ng yakap ng anak na matagal niyang hindi nakilala. Isang yakap na nagpuno sa lahat ng taon ng kawalan. Nang makatulog si Eli sa kama, naiwan si Rosa at Don Alejandro. Tahimik sila nakaupo hanggang sa magsalita si Don. Rosa, nakita mo kanina? Ang hiling ng anak natin, simple lang. Nabuo tayo. Hindi ba't iyan din ang gusto mo, kahit papaano? Umiling si Rosa at luha ang umiti. Gusto ko, oo. Pero natatakot ako, Alejandro. Baka kapag pinilit natin, masaktan siya sa huli. Kapag nalaman na nakapaligid sa kanya at husgahan siya, hindi niya kayanin. Huwag mong problemahin ang mundo. Mariin ang sagot ni Don Alejandro. Ako nang bahala roon. Ang mahalaga, hindi niya maramdaman na mag-isa siya. At ikaw, hindi ka na mag-isa sa laban. Matagal na nakatingin si Rosa sa kanya. Naghahanap ng kasinungalingan sa mga mata niya. Ngunit ang nakita niya ay tapat na damdamin. Puno ng pagsisisi at pangako. Sa wakas, napabuntong hininga siya. Kumpara kay Eli, papayag ako. Kahit minsan lang, Alejandro. Kahit minsan lang maramdaman niya may pamilya siya. Bahagyang umiti si Alejandro. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi bilang amot kasambahay, kundi bilang magulang ni Eli. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong mansyon ni Don Alejandro. Hindi na iyon ang dating malamig at puro negosyo lamang na tahanan. Sa mga darating na araw, puno ito ng mga tunog na hindi inaasahan. Tawanan ng bata, kaluskos ng tsinelas na tumatakbo sa hallway at malumanay na usapan sa pagitan ni Alejandro at Rosa. Minsang umaga dumating si Don Alejandro sa ospital dala ang isang maliit na kahon. Pagkabukas, tumambad ang bagong uniforme ng paaralan at ilang gamit pang eskwela. Para sa'yo to, Eli. Sabi niya sabay lapit sa bata. Kailangan mo bumalik sa pag-aaral. Ako nang bahala sa lahat ng gastos. Namangha naman si Eli. Halos hindi siya makapaniwala. Tay, totoo po ba to? Para sa akin talaga? Oo, nakangiting sagot ng Don. Walang batang dapat maputol ang pangarap. At sigurado ako marami kang mararating. Nagningning ang mga mata ni Eli at agad niyang niyakap si Don Alejandro. Salamat po. Pangako, mas lalo ko pong magsusumikap. Hindi rin nakalimutan ni Don Alejandro ang kalagayan ni Rosa.
Siniguro niyang may pinakamahusay na doktor na tumingin dito at may sapat na gamot na laging nakareserba. Hindi mo kailangang mag-alala sa hospital bills. Malumanay niyang wika kay Rosa habang binabalikan ang mga resibo. Ako nang bahala. Ang tranging trabaho mo lang ay ang gumaling. Napayuho si Rosa, pilit pinipigilan ng luha. Alejandro, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Wala kang kailangang ipagpasalamat, sagot ng Don. Matagal na kitang pinabayaan. Ito ang paraan ko para bumawi. Isang hapon, naglakad sina Elay at Don Alejandro sa maliit na hardin ng ospital. Hawak ng bata ang kwentas na ibinigay ng ina. Tay, tanong ni Elay, bakit po parang ang dami niyong ginagawa para sa amin? Hindi po ba kayo napapagod? Napangiti naman si Alejandro. Kung ang kapalit ay makita ka nakangiti at ligtas ang nanay mo, hindi ako mapapagod. Noon, puro negosyo lang nasa isip ko. Pero simula na makilala kita, natutunan kong may mas mahalaga pa kaysa sa kayamanan. Napangiti si Elay, sabay hawak sa kamay ng Don. Salamat tay, dahil hindi ka nagsasawang tulungan kami ni nanay. Natigilan si Alejandro, ngunit ngumiti rin. May luhang tumulo sa gilid ng mata. Ikaw ang kayamanan kung hindi ko pagsasawaan. Nang malaman ito ni Rosa ay muling tumibok ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit nang makita niyang masaya ang kanyang anak at tunay ang pagbabago sa mukha ni Alejandro, unti-unting nabawasan ang bigat ng kanyang puso. Rosa, sabi ng Don isang gabi, hindi ko hihingi ng tiwala mo agad-agad. Alam kong matagal kitang pinasakitan. Pero bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na patunayan na hindi na akong Alejandro na kilala mo noon? Tahimik na nakatingin si Rosa, ngunit sa wakas ay tumango. Kumpara kay Elay, bibigyan kita ng pagkakataon. Ipinakita ni Alejandro ang kanyang pagbabago sa maliit na paraan. Siya mismo ang nagdala ng mainit na sabaw para kay Rosa. Siya rin ang pumupunta sa paaralan ni Elay upang siguruhing maayos ang kanyang mga gamit at enrollment. Minsan, sabay silang kumakain ng simpleng hapunan sa ospital. Minsan, sabay silang nanonood ng palabas sa maliit na TV. At sa bawat sandali, unti-unting nabubuo ang tiwala na matagal nang nawala. Isang gabi, habang nakahiga si Elay, kinausap siya ni Rosa. Anak, masaya ka ba sa nangyayari ngayon? Opo, Nay, nakangiting sagot ng bata. Parang hindi na tayo nag-iisa. Parang buo na tayo. Sana po lagi na tayong ganito. Naluha si Rosa. Napatingin siya kay Alejandro na nakaupo sa gilid. Nakatulog na sa sobrang pagod. Sa kanyang puso, unti-unti na nakabalik ang respeto na nawala noon. Magandang umaga sa mansyon ni Don Alejandro. Punong-puno ng ilaw ang bawat sulok. Hindi tulad ng dati na laging malamig at tahimik. Ngayon, abala ng mga tauhan sa paghahanda para sa isang ingrandeng pagtitipon. Mga bulaklak, puting tela at malalaking mesa ang inayos sa hardin. Ito ang araw na hindi lamang usap-usapan ng lahat. Ito ang araw na formal lang kikilalanin ni Alejandro si Elay bilang kanyang anak. Sa loob ng isang silid, abala si Rosa sa pag-aayos kay Elay. Suot ng bata ang bagong polo at pantalon na bagay sa kanya. Ngunit kahit ngumiti siya para sa anak, hindi maikakaila ang kaba sa kanyang puso. Elay anak, bulong niya. Handa ka na ba? Baka hindi ka magustuhan ng mga tao. Ngumiti si Elay at hinawakan ng kanyang ina. Nay, sabi ni tatay, huwag daw matakot. Kahit anong mangyari, andito siya. Andito rin ako. Kaya buo ako. Napaluha si Rosa. Niyakap ang anak. Sa wakas, ramdam niyang hindi na siya nag-iisa sa laban. Isa-isa nang dumating ang mga panauhin. Mga direktor ng kumpanya, mga kapitbahay, ilang kamag-anak, at maging mga kaibigan sa negosyo ni Alejandro. Marami nagtataka kung bakit sila ipinatawag para sa isang espesyal na anunsyo. Bakit kaya? Bulungan ng ilan. Baka tungkol sa kumpanya. Hindi. Sabi nila tungkol daw sa isang bata. Sa gitna ng lahat ng yon, nakatayo si Alejandro. Marangal, ngunit may kakaibang lambing sa kanyang mga mata.
Hindi na siya ang malamig na bilyonaryo. Ngayon, isa na siyang ama na handang ipaglaban ang dugo ng kanyang dugo. Tumayo siya sa harap ng entablado, humarap sa mga tao. Tahimik ang lahat na magsimula siyang magsalita. Mga kaibigan, mga pamilya, matagal na ako nagtatago sa anino ng aking nakaraan. Pero ngayong araw, nais kong itama ang lahat. May isang batang nagpatunay sa akin na higit pa sa yaman at negosyo ang halaga ng buhay. Lumingi siya, tinawag. Elay, halika rito. Naglakad si Elay papunta sa harap, hawak ang kamay ng kanyang ina. Tahimik ang mga bisita, nagulat sa nakikitang tanawin. Hinawakan ni Alejandro ang balikat ng bata at buong tapang na nagsalita. Ipinapakilala ko sa inyo, si Elay Ramirez, ang aking anak, ang dugo at laman ko. At simula ngayon, hindi na siya anak ng kahirapan. Hindi na siya anak ng kawalan, kundi anak ko. At walang makakabago nun. Nagulat ang lahat. Ang lahat ay napangiti at napalakpakan. Ang mga matagal nang nagdududay na patingin kay Rosa na hindi na nakapagtago ng luha. Hindi ko akalaing darating ang araw na to. Bulong ni Rosa habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Matagal kong itinago. Matagal kong pinasa na mag-isa. Pero ngayon, hindi na. Lumapit si Alejandro. Hinawakan ang kamay ni Rosa sa harap ng lahat. Salamat, Rosa, sa pagpapalaki kay Elay. Hindi ko kayang tumbasan ang ginawa mo pero simula ngayon, hindi ka na mag-isa. Umiyak si Rosa, ngunit sa likod ng luhay may ngiti ng kaginhawaan. Tumayo si Elay sa gitna ng kanyang ina at ama. Masigla niyang sinabi, Nay, Tay, ngayon, buo na tayo. Hindi ko na kailangan ng mangutang pa kasi ang pinakamalaking kayamanan ko, pamilya ko. Natawa ang mga bisita, naluharin ng ilan. Ang batang minsan ay humingi ng tulong kapalit ng pangako. Babayaran ko na lang paglaki ko. Ngayon ay may natatanggap na higit pa sa pera. Isang ama na kilalanin siya habang buhay. Nagtapos ang pagtitipon sa masayang salo-salo. Si Elay ay nakikipaglaro sa ibang bata sa hardin, habang si Rosa at Alejandro naman ay magkasamang nakaupo. Pinagmamasdan siya. Rosa, bulong ni Alejandro, salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Hindi ko nahahayaang masira pa ang buhay natin. Kumpara kay Elay, sagot ni Rosa, handa akong muling magtiwala. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa kabila ng lahat ng sugat at sakit ng nakaraan, naroon ang pag-asa ng panibagong bukas. Habang papalupog ang araw, tinawag ni Elay ang dalawa. Nay, Tay, tara na po. Sabay po tayong kumain. Lumapit sila. Sabay-sabay na humawak sa kamay. At sa simpleng eksenang iyon, nakapinta ang bagong simula. Di lamang para kay Elay, kundi para sa kanilang lahat. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Anak ka lang ng katulad.